Kumusta mga kasaliksik? Talaga namang napakalayo na ng narating ng ating teknolohiya. Dahil kung iisipin, kabayo lang ang ginagamit noon para makapaglakbay at makapunta sa iba't ibang lugar. Pero sa ngayon, ay hindi na nga mabilang na iba't ibang uri ng sasakyan ang naiimbento. Kaya naman, para sa video natin ngayon, mula sa bisikleta na pwedeng gamitin sa dagat hanggang sa lumulutang na hover car, ay ating isa-isahin ang 10 hindi karaniwang sasakyan sa mundo na ngayon mo lang makikita. Kaya kung handa ka nang makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Manta 5 Hydrofoil Bike. Minsan mo na rin bang naisip na magbike sa katubigan? Maaaring hindi makatotohanang pakinggan pero gising dahil nasa bagong panahon na tayo. Kaya naman, posible na yan. Dahil nito lamang nakaraang taon ay inilabas na nga ang pinakabagong modelo ng Manta 5 Hydrofoil Bike na ideya ng isang designer na si Robert Alonzo. Sa tulong ng aluminum frame na pinapailaliman ng 2 submarine wings, ang Manta 5 ay tagumpay na naiaangat sa tubig kapag ito ay gumagalaw. Tulad sa mga normal na bike na ating ginagamit, ang kailangan mo lang din gawin ay ipedal ito. Pero sa tulong ng auxiliary electric motor, ay umaangat nga ito sa tubig. Ang battery ng Manta 5 ay may 400 watts na lakas na pwede mo ngang magamit sa loob ng 1 oras. Meron itong bigat na 20 kilos, ngunit kayang-kaya nitong bumuhat ng hanggang 100 kilo at may kakayanang tumakbo ng hanggang 20 miles per hour. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik! Number 9, Arca Board. Paano kung sabihin ko sa iyo na naimbento na rin ang hoverboard na may kakayanang lumutang? Oo, isang lumilipad na hoverboard. Ito ay dinisenyo at pakana ng Arca Space Company na kilalang kumpanya pagdating sa American space industry. Sa tulong ng 36 na maliliit na fans at high-speed motors ay nakakaya nitong lumutang at hindi nga dumidikit sa lupa. Pinagmamalaki din ng kumpanya kung gaanong mas malakas sa mga normal na sasakyan ng kanilang Arca board dahil mayroon itong 272 horsepower. Samantala may haba naman itong umaabot sa 1 metro at kalahating metro naman ang lapad. Sa kabila nito ay hindi na sila nakapaglabas pa ng bagong modelo. Nahihirapan din kasi ang mga customer na ibalanse ang kanilang sarili sa lumilipad na hoverboard. Pero malay natin isang araw ay tuluyan pa nga nila itong mapaganda pa. Number 8, Jetfoiler. Ang pagsisurfboarding ay talaga namang hindi madaling sports dahil ilang taon pa nga ang bubunuin bago ka tagumpay na makasakay at makasabay sa alon ng dagat. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ngayon mismo ay kayang-kaya mo nang makapag-surfboarding sa tulong syempre ng Jetfoiler, pinaghalong motorized surfboard at hydrofoil. Ang konseptong ito ay nagmula kay Don Montagu, isang sikat na designer at kiteboarder. Sa tulong na rin ng kanyang team ay tagumpay nga nila itong nagawa sa pamamagitan ng isang noiseless electric motor na nagpapagana at nagpapabilis sa board ay literal na nagagawa ng rider nito na umangat at lumutang sa taas ng tubig. Sa pamamagitan naman ng remote control ay nakokontrol ng user ang kanyang bilis at kapag eksakto na ang gusto mong bilis, ang kailangan mo lang gawin ay bahagyang sumandal at dito na nga aangat ang board. Kahit sino ay kayang-kaya itong paganahin sa unang subok lamang. Kaya naman isa talaga itong patunay na nabubuhay na tayo sa makabagong panahon. Number 7, Sewo. Ang pinakapangunahing problema ng mga taong naka-wheelchair ay kung paano sila makakaakyat ng hagdan at may mga espesipikong kalsada o terrain ang hindi nila kayang daanan. Kaya sa tulong ng Sewo, isang high-tech na electric stair climbing wheelchair na naimbento ng mga grupo ng mga estudyante sa Switzerland, mayroon itong 2 mekanismo. Sa tulong ng kanyang rubber caterpillar trucks na naka-install sa wheelchair ay napakadali lang para sa gumagamit ng wheelchair na makaakyat sa mga hagdanan.
Napaka-komportable din itong gamitin sa mga malulubak o mayiyelong kalsada. Automatic nga ding umaangat ang wheelchair, depende kung saan mo siya gagamitin. Makakontrol mo ang wheelchair sa pamamagitan ng joystick o di naman kaya ay sarili mo lang na bigat dahil kusa niya na itong maiintindihan at malalaman kung saan mo gustong magpunta. Number 6. Solo Wheel Ayuta. Ang Solo Wheel Ayuta ay isang crossbreed ika nga nila ng isang normal na gyroscope na may monowheel. Ang pinakaunang Solo Wheel Ayuta ay nabili noong 2017 na nagkakahalaga ng mahigit sa 20,000 pesos. May bigat itong 3.5 kilos kaya naman kahit saan ay pwede mo itong bitbitin at dalhin. Kapag naka full charge ang sasakyan, maaari itong tumakbo ng hanggang 13 kilometers. Maganda itong gamitin sa mga parke o maging opisina pa nga kung tinatamad ka lang naman maglakad. Number 5. Walk Car. Isang Japanese engineer na nagngangalang Kuniko Saito ang nakaimbento ng isang portable walk car. Hindi katulad ng mga normal na hoverboard, ay kasyang-kasya ito sa isang bag. Ito ay may bigat na 2 hanggang 3 kilos, ngunit may kakayanang magsakay ng bigat ng hanggang 120 kilo. Sobrang convenient at komportable nitong gamitin dahil mukha lamang itong isang laptop o mas manipis pa nga sa isang skateboard. Sa kabilangan ng ganito ay may kakayanan nitong tumakbo ng hanggang 13 km per hour at 19 na kilometro bago maubos ang kanyang battery. Mayroon na ring iba't ibang model ang nagawa depende sa lugar at kalsada kung saan mo ito gagamitin. Number 4. Edward Die Wheel. Halos nga lahat ng sasakyang nakikita natin ngayon ay may pare-pareho ng itsura at konsepto. Kaya naman naisip ng grupo ng mga university students sa Australia ay bakit hindi sila bumuo ng sasakyang iba at hindi pa nga nakikita ng mundo. Dito na nila sinimulang gawin ang tinatawag nilang Edward Die Wheel, isang sasakyan na may 2 naglalakihang mga gulong at motor sa ilalim ng upuan nito na nagpapagana sa kanya. Ikaw mismo ang kokontrol sa galaw ng die wheel. Pwede kang umikot-ikot at paglaruan ang pwesto mo o pwede mo rin naman i-on ang stabilizer para nasa isang pwesto ka lang nananatili. Matapos ang iilang mga testing nila sa sasakyan ay napag-alaman na pwede nga itong magamit sa mga kalsada at talaga namang hindi ito pangkaraniwang sasakyan na araw-araw mo lang makikita. Number 3. Quadro 4. Motor na 4 ang gulong? Talaga namang kakaiba kung sa una nating papakinggan, pero ang Quadro 4 ay ang patunay kung bakit isang magandang idea ang pagkakaroon ng motor na may 4 ang gulong. Bukod kasi sa mas ligtas ito kaysa sa pangkaraniwang mga gulong, ay mayroon din itong tilting suspension HDS na kung saan ay mas nagiging stable ang sasakyan. Salamat din sa kanyang tilt system, nakakayanan ng sasakyang mag-bend o di naman kaya ay komportableng lumiko na may 40 degrees Celsius. Hindi rin katulad ng mga normal na motor, hindi problema para sa Quadro 4 ang madudulas na kalsada at maaalikabok na buhangin. Bukod pa dyan ay meron din itong 32 horsepower na lalo pang nagpaganda sa sasakyan. Number 2. Ioniq Scooter. Ang Ioniq Scooter ay isang revolutionary design ng scooter na binuo ng Hyundai Company. Hindi ito normal na scooter dahil mayroon itong convenient folding design na kung saan ay pwede mong tupi-tupiin ang mismong scooter hanggang sa pwede mo na nga lang itong bitbitin kahit saan ka magpunta. At kung gagamitin mo naman ito ay ilang mga adjustment lang ang gagawin mo para ito ay tuluyan na ngang maging isang ganap na functional na scooter. Mayroon din itong display screen na nag-i-indicate kung ilan na nga ang charge ng battery at gaano kakabilis tumatakbo. Inaasahan pang lalo pa itong mapaganda sa susunod na mga taon. Number 1. Hover Car. Kung may hoverboard na lumilipad ay syempre dapat may sasakyan din na kayang lumutang. Kaya naman pinapakilala ko ang hover car. Ito ay kasalukuyang dinedevelop ng car manufacturer na Volkswagen. Nagtatangka nga silang bumuo ng 2-seater compact air car na pinangalanan nilang hover car. Mapapagana ito sa mga special magnetic roads, kaya naman sa pamamagitan ng magnetic forces ay matagumpay nga itong makakalutang at makalilipad.
Mapapaandar din ang sasakyan gamit ang joystick na naka-install rito. Mayroon din itong accident prevention system at inaasahan na ito ang magiging kauna-unahang air car na mayroong wireless charging. Nasimula ng proyekto noon pang 2012 kaya naman inaasahan ding mag-iiba pa ang itsura ng model pagkalipas ng mga taon. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang nabubuhay na tayo sa makabagong mundo at ang mga sasakyang ito ang siyang patunay. Kaya para sa'yo, alin sa mga sasakyan sa ating listahan ang gusto mong itry? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.